Nung nakaraang taon sa 2022 NBA Draft ay masasabi natin na loaded ang draft class na yon ng mga talented player. Especially ang top 5 picks ng draft class na yon katulad na lang ni Paolo Banchero, Chet Holmgren, Keegan Murray, Jabari Smith Jr., Jaden Ivey, Jeremy Sochan, Shadon Sharpe, Benedict Mathurin at marami pang iba. Pero alam naman natin na may isang player doon na hindi nakapaglaro ng kanyang rookie season or unang taon sa NBA dahil nagkaroon nga siya ng injury. At ito nga ay ang former second overall pick ng OKC Thunder na si Chet Holmgren na nagkaroon nga siya ng Lisfranc injury sa kanyang kanang paa na nakuha niya nga ang injury niyon sa Pro-Am League na naging sanhi upang hindi niya nga malaro ang kanyang rookie season. Ngunit ngayong taon ay cleared na siya upang maglaro para sa koponan ng OKC Thunder at ito na rin ang may tuturing na rookie season niya. Katulad na lang ng nangyari kina Joel Embiid, Ben Simmons at isama na rin natin si Blake Griffin na naglaro ng kanilang rookie season sa kanilang pangalawang taon sa NBA. Ngunit ang season na ito ay may tuturing natin na magiging challenging para kay Chet Holmgren dahil ngayong taon din ay na-draft sa NBA ang itinuturing na alien ni LeBron James na si Victor Wembanyama. Na alam naman natin na ito ay may dapat din patunayan sa kanyang rookie season dahil bago pa lang siya pumasok sa NBA ay malakas na talaga ang hype sa kanya ng mga NBA fans. Well, definitely ay hindi lang Bucks vs Celtics, Lakers vs Warriors, Dallas vs Phoenix Suns ang kailangang abangan sa darating na season. Dahil sa November 15 ay maghaharap nga ang koponan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder at yun ang unang pagkakataon upang magharap si Victor Wembanyama at Chet Holmgren na may tuturing natin na silang dalawa talaga ang magkaribal para sa Rookie of the Year Award ngayong season. Pero kanina sa matchup ng OKC Thunder at San Antonio Spurs sa preseason game ay nagharap na nga ang dalawang rookie. At nakita nga natin ang tapatan nilang dalawa kung saan ay dinomina nila ang isa't isa at nagpakita sila ng magandang performance. At sa game na yon ay nanaig nga ang OKC at nakuha nila ang panalo sa isang dikit na laban na 122-121. Na sa game na yon ay nakapagtala nga si Chet Holmgren ng 21 points, 9 rebound na may 7 of 10 shooting pagdating sa field na 70% yon at perfect naman siya pagdating sa 3-point area na may 2 of 2 shooting at sa loob lang yan ng 16 minutes of playing time. Pero hindi rin naman nagpatalo ang rookie ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama at nakapagtala nga siya ng 20 points, 5 rebound, 2 steal na may 8 of 13 shooting pagdating sa field na 62% yon at 2 of 5 naman pagdating sa beyond the arc at sa loob yan ng 19 minutes na paglalaro. Well, sa game na ito ay masasabi natin na mas efficient ang ipinakitang performance ni Chet Holmgren kumpara kay Victor Wembanyama. Ngunit ito ay preseason game pa lang at hindi pa natin masasabi kung sino talaga ang mas dominante pagdating ng regular season. Dahil pagpasok na regular season ay mas pukpukan talaga ang laban at bukod sa kanila ay marami pa silang player na dapat makaharap at kailangan paghandaan. Especially sa kanilang mga posisyon dahil sa build ng kanilang katawan ay may mga player talaga na mas malalaki sa kanila katulad na lang ni Zion Williamson, Joel Embiid, LeBron James, Nikola Jokic, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr. at marami pang iba na physical ding maglaro pagdating sa kanilang mga posisyon na posibleng mag-cause ng kahit anong injury sa mga player na katulad ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren na medyo maliit ang katawan.